So, yung first course packet natin sa Module 4 ay yung sampling distribution. Kung saan, mula sa population, kumukuha tayo ng mga sample para saan kaya? Bakit kaya natin kailangan kumuha ng sample sa population? Di ba pwedeng, halimbawa, meron tayong study kung doon na agad lahat ng population kunan natin ng data. Bakit kailangan pa natin kumuha ng sample sa population? Tingin nyo? Masyadong madami, sir. Masyadong madami na anong nasasayang? Oras. Oras, tama. Ano pa? Budget. Sure. Budget, tama. Then ano pa? Effort. Effort, tama. So maraming nasasayang kapag buong population yung kailangan natin i-consider. Inadyan yung time, yung money, saka yung effort. Kaya ang ginagawa natin, sample na lang ang kinukuha natin. Then yung, mula sa sample na yun, sila yung magbe-best represent doon sa ating population. Kumbaga, yung conclusion natin doon sa may sample na yun, kaya niyang i-represent yung buong population natin. Marami tayong way para magkuha ng sample. Meron tayong non-probability sampling at saka meron tayong probability sampling. Dito sa may non-probability sampling, ang ginagawa, nakabase sa personal feelings ng researcher kung anong gusto niyang gawin na sample. Unlike dito sa may random sampling natin, naka-random yung pag-select natin. Kumbaga walang judgment mula doon sa may researcher. Okay? So isang uri ng non-probability sampling ay ito, superposive sampling. Na kung saan yung researcher, pipiliin niya yung sample niya na tingin niya ay magbe-best represent doon sa may study niya. Halimbawa, pupunta siya sa may, ang study niya ay about sa best school. Alin man doon sa school, pwede siya pumunta. Tama ba? Doon siya pupunta kung tingin niya ba yun yung right fit para mag-represent ng population na kanyang study. Pupunta siya sa mga school. Ano kaya pwede mangyari doon? Hindi, di ba? Bakit? Ano mangyari? Kasi magkakaroon ng bias kapag pumunta siya doon sa school na yon. So, hindi siya pupunta doon. Pupunta siya doon sa mga lugar na kung saan tingin niya na hindi magkakaroon ng bias. So, pwede rin kasi sana pumunta siya sa school na yon randomly. Pero, ayun, mas pinili niya na hindi pumunta doon kasi nga magkakaroon ng bias. So, ayun yung purposive sampling natin. Then next, meron tayong convenience sampling siya consecutive sampling. Dito naman sa convenience sampling, ang ginagawa niya, ang kinukuha niyang sample ay yung mga accessible lang sa kanya. Ano ba yung mga accessible sa researcher? Mga colleague niya, mga kaibigan niya, yung nasa may community niya. Kumbaga, hindi siya masyadong mag-exert ng effort. Next, meron tayong consecutive sampling. Isa siyang uri ng convenience. Ang kinabahan lang, meron kang unang set ng sample. Then, pag nakuha mo na yung set ng sample na yon, mag-conduct ka ng research, then mag-i-analyze mo yung result. Then, kung tingin mo, kailangan mo pa ng additional set na example, kukuha ka pa ulit doon sa mga accessible pa ulit sa iyo. Kumbaga, halimbawa, dito sa may convenience sampling, isang set lang ng sample lang meron ka. Pero dito sa consecutive sampling, hahanap ka pa or kukuha ka pa ng another set ng sample kung kinakailangan mo. Kung nakukulangan ka pa doon sa may data mo. Next, quota sampling. Sa quota sampling naman, yung population mo, hahatiin mo daw sa kung anong gusto mo. Depending on which trait is considered. Kung anong trait na kung paano mo sila hatiin. Pero sa pagkuha mo sa kanila, ng bawat sample doon sa paghahati mo, nasa iyo kung gusto mong equal, halimbawa ito, dalawa. Or naka-proportionate. Depende doon sa population na meron sila. Okay, halimbawa, hinati ko siya sa male siya sa female. Hindi naman lagi equal yung male siya female, tama? So, pipili ka kung equal na male siya female yung kukunin mo or naka-proportion doon sa may bilang ng male siya ng female mo. So, quota sampling pa rin siya kasi nasa pa rin kung anong gusto mo mangyari. Hindi ka naka-random. Mamimili ka kung paano mo ba siya kukunin, kung naka-equal ba or naka-proportionate. Then, last one, sa non-probability sampling is itong snowball sampling. So, kung saan, yung population mo ay sobrang liit o onte, kaya nahihirapan ka makahanap noong mga sample mo. So, ginagawa dito, kapag meron kang halimbawa
unang nakita na sample, tatanong mo sa kanya kung meron ba siyang alam pa or meron siyang potential na katulad niya na hinahanap mo. So, focus tayo dito sa may uri ng mga probability sampling. Kung saan meron tayong 4. Meron tayong simple random, meron tayong systematic, meron tayong stratified, and meron tayong cluster. Unahin natin kay simple random. Sa simple random, sinasabi lang dyan, lahat ng population mo ay meron equal chances na mapili sila. Okay, so ayan, halimbawa, yan. Yung population mo na yan. So yung bawat isa dyan, equal yung chance na mapili mo sila. So magmula dyan, kukuha ka lang ng sample. Mas oonti na sila. Kumbaga, ito na lang yung pipiliin mo as your sample. Then, pagdating mo sa may systematic sampling, ginagawa mo dyan, nanumberan mo or ihihilera mo yung mga sample mo. Kung saan meron kang starting point. Halimbawa, ito. Starting point ito. So, halimbawa ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ginawa dito, mula sa starting point mo, sa ikatlong bahay, kukunin mo yung sample mo. Halimbawa ito, 1, 2, pangatlo, 1, 2, pangatlo, 1, pangalawa, pangatlong bahay. So, ikatlong bahay, sila yung gagamitin mong sample. Then halimbawa, kulang ka pa, ang gagawin mo, babalik ka ulit sa may simula, then bibilang ka ulit ng ikatlong bahay hanggang sa makuha mo na yung bilang ng sample na kinakailangan mo. Kaya tinawag siyang systematic kasi may sistema. Kumbaga may numbering ka, then yung kay individual na sa sample mo, sila yung kukunin mo. Stratified tsaka cluster. So sila medyo magkamuka. Ang ano lang dyan, ang pinagkapera nila dyan, kinugrupo mo sila. Ang tawag sa grupo ng ng stratified random sampling ay strata. Then sa cluster naman, tawag sila sa kanila ay clusters. Sa strata, yung population mo, meron silang common trait or meron silang common grounds. Halimbawa ito. Sabi diyan, population wala, hindi naka-indicate. Halimbawa dito, siguro kulay ng damit. So sa kulay ng damit, meron naka-orange, may naka-pink, may naka-green, may naka-blue. So meron silang common ground sa bawat grupo. Pagdating sa cluster, random. Kumbaga, wala kang pake kung paano mo sila ginupo. Ang malaga, nakagrupo silang lahat. Okay? Kumbaga, wala silang common grounds. Sa kagrupo lang sila. Ganoon si cluster. Kay strata, nakakagrupo base sa common ground nila. So, ano naman yung pinagkaiba? Yung pinagkaiba nila ay kung paano ka kukuha ng sample. Kasi dito sa may stratified random sampling, lahat sila kukuhanan mo ng sample. Halimbawa, 4 na grupo, di ba? Sa bawat 4 na grupo na yan, kukuha ka ng isa. So, ito magiging ending mo na bilang noong ng sample mo. Bawat grupo, meron kang representative. Pero pagdating mo sa may cluster sampling, anong meron? Sa cluster sampling, magra-random sample ka rin, kaso yung napili mong grupo, yung bawat individual dyan, sila yung pipiliin mo. Baga, every individual sa chosen cluster mo ay kasali doon sa may sample mo. So lahat yan kasali sa may sample mo. Ang tanong, kumusta kaya itong mga to? Yung mga hindi napiling cluster, pwede pa kaya silang masama? Or kahit isa dyan? Hindi po. Hindi po. Bakit? Kasi nga, sa cluster, per group ang pinipili mo. Okay? Unlike dito sa may stratified, lahat ng grupo pwede ka mamili sa bawat grupo. Sila yung kadalasan na ginagamit sa ating mga study. Okay? So, pag nag-research kayo, halimbawa, survey, correspondence, ayan yung gagamitin ninyo. Di ba na lang kung experimental. Sa sampling distribution, ayun nga, mula sa sample na yon, gagawa tayo ng distribution table ulit. So, mag-iba ang formula kapag with replacement tsaka without replacement. Yung number of possible samples kapag with replacement ka, naka n raised to n. Pero sa without replacement, naka-combination ka.
Na kung saan yung n mo, siya yung population size mo o yung kabuuan ng population mo, then yung maliit na n is yung sample size mo. Then wala ka namang wala ka namang problema pagdating sa mean ng iyong sample. Dahil equal lang siya doon sa may mean noong buo mong population. Ang nagkakatalo lang is yung standard deviation ng sampling distribution mo o yung sampling distribution noong mean mo. Kung saan yung population and standard deviation mo ay square root mo lang sa n. Na ganun din dito sa may without replacement. Square root ng n minus n over small n multiply sa n minus 1 natin. So, kailangan nyo lang malaman kung with ba siya or without replacement. Okay? Then, yan. Ito halimbawa noong ating sampling distribution na kung saan ilista mo ulit bawat sampling distribution mo. Then, titignan mo yung magkakaparehas na mean, yung sample mean nila. Paano mo ba kinukuha yung sample mean? Nakuha lang yan sa pamamagitan ng i-add mo yung tatlo, then i-divide mo kung ilan sila. Kasi sa example natin na to, ang n mo ay 3 with replacement. So, pwede maulit yung number mo. Ano ba yung mga pagpipilian natin? 1, 2, 3, 4. Tama? So, yung 1 mo, pwede maulit kasi with replacement. So, 1, 1, 1. So, sample mean mo ay 1 din. So, marami yan. So, paano mo malalaman kung ilan? Doon ka nga sa n raised to n natin kasi with replacement siya. So, 4 cube equals sa 64. So, total niyan ay 64. Then, ang next na gagawin mo, yung sample mean mo na yan, ililista mo. Magkakaparehas. So, meron kang 1, 4 over 3, 5 over 3, 2 hanggang sa 4 natin. Nabibilangin mo lang kung ilan yung 1, ang sample mean, then over mo sa total number ng possible outcomes natin. Then, ito na yung probability niya. Then, sa paggawa ng mean sa standard deviation, ito lang din. Yung tulad ng ginagawa natin sa ating previous topic. Yung sa bato. Sa may discrete, yung tulad nung sa ginawa natin sa may discrete probability distribution. Kung saan yung sample mean, i-minus natin sa may population mean natin, square, then times mo sa probability niya. Then i-add mo yan, makukuha natin yung variance natin. Variance pa lang to kasi naka-square pa siya. So para makuha natin standard deviation, gagawin lang natin ay square root natin siya. So meron tayong 0.645 dyan. Shortcut, tulad lang din last time to. Ang pinagkaiba lang, input mo na yung mga value mo noong given mo. Ayan, si 1, 2, 3, 4. I-input mo na siya dito. Saka mo pwedeng pilitin si AC. Okay, then babalik ka dito, then pilitin mo si shift, then 1 para lumabas yung mga option mo sa stat, then pilitin mo ngayon si 4. So si 4, lalabas dyan 3. Pero kang count or yung bilang ng sample mo, then sample mean, then population standard deviation, then itong sample standard deviation. Sa atin dito, para makuha mo, ang kukunin pala kasi natin is yung mean ng sampling distribution mo, saka yung standard deviation ng sampling distribution mo. Nandito ka na sa may step 6, pag napindot mo si 4, pindutin mo ngayon si 2 para makuha mo yung 2.5. Then, para makuha mo naman yung population standard deviation, ang gagawin mo, pindutin mo si 3, then sundan mo lang yung ating formula sa may standard deviation ng sampling distribution, which is ito. Kapag sampling with replacement, i-over mo pa siya sa square root ng n. Then, kapag without replacement, ito. Okay. So, ganun din dito sa may without replacement. So, without replacement, possible outcome mo, ito nga, 4C3 mo lang, so 4 lang yan. So, ito lang din yun. 4 na yun. So, ikunin mo lang yung mean nila. Then, dahil bawat sample mean mo ay tigiti-isa lang naman, so 1/4 lang silang lahat, yung probability niya. Then, same ang gagawin. So, para shortcut sa may calculator, imbis na yung over square root na n ka lang, kapag without replacement, i-input mo pa itong buo. So, mag-ingat lang dito sa pag-input na ng parenthesis. So,
Next, central limit theorem. Sinasabi lang dito na kapag palaki daw ng palaki yung sample size mo, naging normally distributed na siya. Halimbawa ito, 6 lang, naging 12, 18, 24, 30, 36. So parami ng parami yung sample mo, mas nagmumukha siyang normally distributed. Yung sa may continuous probability distribution natin. Kung saan, bell-shaped siya and symmetrical at the same time. So ayun lang sinasabi sa central limit theorem na nagiging normally distributed na yung sample mo habang dumadami siya. So imbis na mag-table ka or gumawa ka pa ng sampling distribution table, pwede mo na makuha yung mean ng sampling distribution mo sa kanyang standard deviation magitan nito. Yung mean ng sampling distribution mo equal lang sa mean ng population mo. Then yung standard deviation ng sampling distribution mo equal lang siya sa may population standard deviation over sa square root ng n. Okay? So paano ba malalaman kung pinapollow niya yung central limit theorem? Ganito daw. Kapag yung n mo daw ay greater than 30. Yung sample mo daw mas malaki sa 30 or equal sa 30. O kaya man, kahit na less than 30 siya, dapat daw yung population mo, pinapollow pa rin si normally distributed. Kumbaga ganito pa rin yung tsura niya, kahit na less than 30 yung sample mo. Okay? So, ayan. Halimbawa ito. So, dito kahit na less than 30 yung scores mo o yung consider mo na n, pero normally distributed naman siya. Ayan. Nakalagay naman normally distributed. Pwede mo gamitin si mean tsaka si standard deviation mo para makuha yung standard deviation ng iyong sample mean. So, si 900, over mo lang sa square root ng 25. Standard deviation ng sampling distribution mo ay 180. Okay? Kuha? Ano po yung mean ng sampling distribution? Equal lang daw siya doon sa may mean o yung population. So, ilan yun? Equal lang din siya sa may 100. 100. Then, mula din sa central limit theorem na yan, pwede mo rin makuha yung probability niya gamit si Z table. Okay? Katulad lang siya noong ating Z formula natin last time. Ano kaya pinagkaiba? Yung standard deviation natin, dinadagan natin ng over sa square root ng n. Kung saan, yung n natin ay equal saan? Yung bilang na ating sample. Okay? So, kumbaga, i-consider na natin yung bilang ng sample natin sa paggawa ng probability. Example, ito. So, ito, nakasabi dito, yung average age daw ng baseball player ay 28.3 years. So, ito na yung mean natin. Then, meron daw standard deviation na 2.3 years. Kasi anong nangyari? Meron daw 10 randomly na sinelect sa isang team. So, yung 10, ano to? Sample. Sample size natin ay n natin. Then, yung tanong, ilan daw yung average age ng 10 randomly selected na player na less than 27 years? Ano daw yung probability na sa 10 random players na yon less than 27 years sila? So, dahil meron ng binigay na n or sample natin, so, ang ginagawa natin, tulad lang din last time, yung x minus mo sa mean over sa standard deviation, kaso ngayon, i-divide mo sa may square root ng n natin o yung sample size natin. Bago tayo pupunta sa may ginagawa natin last time. So, input mo dahil less than yan, kaliwa tayo. So, ito makuha natin yung sagot, 0.0369. Then ito, between naman, so Q ang ginamit ko, ganun din, 0.9895. Then, more than, yung C natin, kaya R naman ang ginamit natin. Kaya makuha natin na sagot ay 0.1679.